Ang ating pong pag-uusapan ay ang be thankful. Be thankful, the benefits of thankfulness. Ano po ba ang pakinabang? Sabi po ng Philippians chapter 4, 6 to 7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kayo po ang magpala sa iyong buhay na salita at kami handa, Panginoon, at nauuhaw sa mga katotohanan na nais mo pong ibigay sa amin. Banal na Espiritu, malaya po kayo. Be our teacher, be our guide, upang, Lord, na tunay, Lord, na makarating sa aming puso at isipan at mag-reflect sa aming pamumuhay, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong salita. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Okay? Meron pong isang mag-asawa na sumapit sa kanilang 10th wedding anniversary. Niyaya ng lalaki ang kanyang asawa sa isang fine dining restaurant upang doon i-celebrate ang kanilang special day. Pagdating sa restaurant, pumili sila ng magandang pwesto, iniabot ng waiter sa kanila yung menu, at pumili sila ng kanilang kakainin. After 30 minutes, dumating na ang pagkain. Kaya, excited na dinampot ng lalaki ang kutsara at tinidor. At mag-uumpisa ng kumain, sinaway siya ng kanyang wife. Sabi ni wife, wait, sabi niya, nagtataka ako sa'yo. Bakit? Ang tanong ni husband. Sabi ni wife, sa loob ng 10 taon nating pagsasama, tuwing kumakain ka sa bahay, nagpipray ka muna palagi. Sabi mo pa nga lagi sa prayer mo, Lord, nawa ay ma-enjoy namin ang food na ito. Bakit ngayon hindi ka na nag-pray? Sagot naman ni husband, yun ba? Sa bahay, lagi talaga akong nagpe-pray. Pero dito, no need na. Kabisado ko kasi ang chef dito. Magaling siyang magluto. No? Maunawaan po natin maya-maya. Okay? Okay. Actually po, ang last week of November ay pagdiriwang ng Thanksgiving Day. Okay? So, most of the messages sa mga churches, ang tema ay patungkol po sa Thanksgiving. And since the spirit of Thanksgiving is in the air, magandang samantalahin ito sa ating mensahe ngayon. Okay? Alam niyo po, hindi kabilang sa 8 Beatitudes ang mensahe natin ngayon. Pero, okay, ito ay tungkol pa rin sa attitude. Sabihin nga po natin, attitude. Okay? Tungkol ito sa pagkakaroon ng thankful attitude o ang tinatawag na attitude of gratitude. Okay? Sa text na binasa po natin dyan sa Philippians chapter 4 ay malinaw na ipinakita na anuman ang nilalaman ng ating bawat panalangin, dapat lahat ito ay dadalhin natin sa Diyos with thanksgiving. So anuman po ang laman ng ating panalangin, humihiling, may pagka-dismaya man sa buhay, may pagkalungkot man sa buhay, na kapag tayo daw ay lalapit at dudulog sa panalangin, idulog daw natin yung concerns na yon ng may pasasalamat. So, itinuturo sa atin ng salita ng Diyos ang gratitude and the importance of having a thankful heart. Okay? Subalit, sa araw na ito, ang nais kong bigyang pansin natin ay ang pakinabang na dulot nito sa ating buhay. Okay? Beneficial man, mga kapatid, o hindi, ang magpasalamat, dapat natin itong gawin sa simpleng dahilan. Na ano, mga kapatid? Na iniutos ng Diyos sa atin. Okay? Subalit, naniniwala ako na
wala namang ipapagawa ang Diyos sa atin na hindi tayo magbe-benefit. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Di ba? Wala siyang iuutos, wala siyang ipapagawa na hindi tayo magbe-benefit. Sa totoo lang, mga kapatid, na sabi nga, kay beneficial man o hindi, magpasalamat tayo dahil ito'y utos ni Lord. Amen ho ba? Okay? So, kapag dudulog tayo kay Lord, nasa tono ng pasasalamat. Pwede ba yung nananalangin ka, sobrang bigat mo, umiiyak ka, pero nagpapasalamat ka pa rin? Pwede yan, mga kapatid. Amen? Okay? At dahil inutos ito ni Lord, ibig sabihin, mayroon itong magandang benefit po sa atin. Halimbawa, mga kapatid, kapag sinunod ng lalaki ang utos na ibigin ang kanyang asawa, siya rin ang magbe-benefit sapagkat kapag hindi niya ginawa ito, disaster ang buhay niya. Tama ba, mga wife? Okay. At kapag sinunod ng babae ang utos na magpasakop sa kanyang husband, siya rin ang magbe-benefit dahil lalo siyang mamahalin ng kanyang husband. Okay po ba, mga husband? Okay? Now, balik tayo sa topic. Okay? I absolutely believe na ang pagiging thankful ay may mahahalagang benefit. Okay? At ito ang aking i-share ngayon sa inyo. May 3 napakahalagang pakinabang tayong mapapala sa pagkakaroon ng thankful attitude. Okay? Walang nakasulat sa Bible na blessed are the thankful. Doon po sa pinag-uusapan natin. Ngunit, subukan mo, no? Subukan mong taglayin yung attitude na ito. At makikita mo how blessed you will be. Paano tayo magbe-benefit sa pagiging thankful? No? Paano nga po ba, mga kapatid? Anong aspeto ng ating buhay ang tatamaan ng mga benefits na ito kapag naging thankful po tayo? 3 mahahalagang pakinabang sa pagkakaroon ng thankful attitude. Alam niyo po, ang church sa Filipos, gaya ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako, ng panahong yon ay humaharap sa serious problems. Okay? Basically, sanhi ng persecution. At dahil sa tila baga chronic, no, yung kahirapang dinaranas nila, hindi maiwasan ng mga mananampalataya dito ang panghinaang ng loob. No? Dumarating sila sa punto na nag-aalala sila sa kanilang kalagayan. Inaalala nila ang kanilang magiging future. Natatakot sila sa kanilang kaligtasan mula sa kamay ng mga kaaway sa pananampalataya. Kaya, sa sulat na ito, mga kapatid, ay hinimok, no, sila ni Pablo na huwag paghariin ang pag-aalala. Bagkos ay idulog ang kanilang mga kabigatan sa Diyos at lakipan ang mga ito ng pasasalamat. Ang pagpapasalamat, ayon kay Pablo, ay vital part ng ating prayer life. Minsan ho kasi ang akala natin, ang vital part ng ating panalangin ay yung paghingi, di ba? O yung kumbaga pagdulog. Pero ang vital, mga kapatid, ay yung pasasalamat. Lalo na kung nasa ilalim tayo ng matinding pangangailangan o humaharap sa mga talagang seryosong problema. Okay? Malaki ang naitutulong ng pag-awit, pagpupuri, at pagsamba sa ating mga petitions sa Diyos. At lalakipan pa natin ng pasasalamat. Thanksgiving has a way of assisting us in life. Okay? Thanksgiving has a way of assisting us in worship, work, family, and other relationships. Thanksgiving has a way of producing, mga kapatid, producing great results in our lives, especially during troubled times. Ano po ang sabi ng 1 Thessalonians 5:18? At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Okay? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So bilang mga Kristiyano at mananampalataya, ganito daw ang gusto ni Lord. At kung ganito ang gusto ni Lord, mas makikinabang tayo sa ganito. Sa paanong paraan? Lahat ng uri ng panalangin dapat may pasasalamat. Okay? Sabi mo sa katabi mo, may pasasalamat. Okay? Now, nais kong ulitin, mga kapatid, God does not require us to do anything that is not for our good.
If He wants us to be thankful, it means that it is for our good and it has irrefutable benefits on our favor. Pag-usapan natin mga kapatid, the benefits of thankfulness. Sa araw na ito, tingnan natin ang pagpapasalamat, hindi lang bilang isang bagay na inaasahan ng Diyos na marinig mula sa atin o isang bagay na iniutos ng Biblia na dapat gawin natin o bilang isang bahagi ng ating panalangin. Bukod sa mga ito, nais kong tingnan natin ito bilang significant activity, mga kapatid. Significant activity because of the blessing of benefits that we cannot get from any other else but by being thankful. Okay? First benefit, mga kapatid. Number 1, thankfulness benefits us physically. Okay? Thankfulness benefits us physically. Psalms 139 and verse 14. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Alam niyo po, napakalinaw na idineklara ng Bible that we are fearfully and wonderfully made. Okay? Nilalang tayo ng Diyos sa paraang napaka-intricate at complex. Kasama ng disenyo ng ating katawan, no, yung pang-araw-araw nating kailangan upang manatiling physically fit, healthy at maganda ang pakiramdam. Tamang pagkain, tamang oras ng pagtulog, tamang haba at timing ng pagtulog. Kasama na po dito yung tamang exercise, tamang water intake. Marami tayong masasabi dito sa subject na how to stay healthy. At available na ang mga impormasyon na kailangan natin mula kay Dr. Willie Ong at Dr. Atoy Arboleda. Okay? Subalit, may isang mahalagang essential. Okay? May isang mahalagang essential na kailangan ng ating katawan upang maging truly healthy physically. Okay? Maganda po yung mga nabanggit na yan, yung mga exercise, mga pagkain, tubig. Pero alam niyo po ba, meron pong isang bagay na napakalaki ang pakinabang sa ating kalusugang pisikal. At ito ay ang pagkakaroon natin ng tamang fellowship sa Diyos. Okay? Yung pagkakaroon ng tamang fellowship sa Diyos. Isang mabisang paraan, alam niyo po ba, upang maging malusog, ay ang pagkakaroon ng malusog na ugnayan sa lumikha sa iyong katawan. Okay? Sa pamamagitan ng pag-acknowledge ng mga pagpapalang kaloob niya sa iyo at sa araw-araw na pag-sustain niya sa iyong buhay. Alam niyo po, iniisip ko, paano kaya ang mga atheist, no? Yung mga hindi po naniniwala sa Diyos? Alam naman nila na may pinagmulan ang kanilang buhay. Pero dahil hindi sila naniniwalang may Diyos, ang tanong, saan sila nagpapasalamat? Okay? Kaya, mapalad ka dahil nakilala mo ang mismong lumalang sa iyo at walang sablay na nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan mo upang mabuhay. Amen ba mga kapatid? Come on, palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay? Alam niyo po, dinisenyo talaga tayo ng Diyos na pagpalain personally at physically sa pamamagitan ng pagkakaroon ng attitude of gratitude. Lahat tayo ay aware kung gaano nakakapinsala sa buhay ng isang tao ang depression. Alam niyo po yan mga kapatid, di ba? Yung matinding kalungkutan, okay? Yung bang kahit sagana ka na sa pera, marami ng pagkain sa paligid mo, yung okay naman. Pero yung depression, yung matinding kalungkutang mararanasan ng tao, napakatindi po ang pinsala. Alam niyo po ba mga kapatid, no? Proven ito scientifically ng mga dalubhasa ayon sa kanilang mga pagsusuri at pag-aaral na ang stress at downheartedness ay nagre-resulta ng psychological problems, physical diseases, at early death. So kapag daw ang isang tao dumaan talaga sa matinding kalungkutan, yung hindi ka na nag-o-open, ikaw na lang ang nag-iisip ng lahat at ang iniisip mo pa lahat, puro mga negative, di ba? Puro pampababa ng sarili, no? Talagang magdudulot ito ng psychological problems, physical diseases, at ang maagang kamatayan. Example nito, mga kapatid, alam niyo po, nitong nakaraang pandemic, nauso po yung salitang isolation. Okay? Familiar po tayo, di ba? Naging
isang big word ito, lalo na sa mga taong nakaranas ma-isolate, pati na ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang stress na dulot ng isolation ay naging malaking factor, kaya marami ang hindi nakasurvive. Di ba? Alam niyo po, hindi ang virus ng COVID-19, kundi ang depression, kundi yung fear and absence of loved ones, ang labis na nagpahirap sa maraming mga biktima. Di ba kaya nga ho nung panahong nung talagang kasagsagan po nung COVID, kapag may dadaan sa inyong ambulansya, lahat kayo parang nasa bahay na gusto nyo pang magtago sa loob ng bahay. Di ba? Kasi alam mo, baka sunduin ka, kunin ka. Kaya kapag may dumadaan ng mga ambulansya, ang tanong natin, sino kaya sa kapitbahay? Di ba yung mga ganun tipo? So kapag medyo malapit sa inyo yung kinukuha ngayon, di ba? Nandiyan magtatakip kayo ng mga plastic sa bintana, baka yung hininga niya mapasok dito. Di ba? Kasi alam na, hindi yung COVID mga kapatid, kasi yung alam mong kukunin ka. Di ba? At hindi mo makakasama, walang makakausap sa'yo, walang pwedeng maghatid sa'yo, di ba? At nababalitaan pa natin na yung mga namamatay ay hindi na nakikita. Di ba? Kaya yung fear na yon mga kapatid, no, matindi po. Now, ito ang inamin ng ilang mga medical professionals na nakasaksi sa mga pangyayari na ang stress na dulot ng restriction ay higit na matindi kaysa panganib na dulot ng COVID-19. Now, what is the point? Regardless of the situation, kapag nawala sa isang tao ang positive attitude, ang pagiging cheerful, ang pagiging thankful, magdudulot ito sa kanila ng panghihina ng katawan, pagbagsak ng kalusugan o maagang kamatayan. Ayon sa isang medical research, mas malakas ang antibodies at mas active ang immune system ng mga taong masayahin kaysa mga taong laging nakasimangot. Kaya sabi mo sa katabi mo, alam na. Okay, alam na? Okay. Okay? Hindi ka nilalang ng Diyos upang maging malungkutin. Come on, sabi mo sa katabi mo, hindi ka nilalang para maging malungkutin. Okay? Sabi mo sa katabi mo, nilalang ka para maging thankful at cheerful. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa totoo lang po, sabi nga po ni Solomon, di ba, walang bagay na sa mundong ito na bago. Everything under the sun ay sabi, paulit-ulit lang. Di ba mga kapatid? Ngayon, ano ang point? Para mas makinabang tayo, kahit na may hindi magandang nangyayari, no, ang gawin natin, idulog natin ng may pasasalamat. Minsan kasi naranasan, hindi naman masamang umiyak. Maganda nga yung umiiyak kasi nga si Lord umiyak din, di ba? Lumuha siya. At ang iyak niya nga palahaw. Alam niyo yung palahaw, talagang gano'n. Sa Bible po yan, mga kapatid. Pero alam niyo po, yung panalangin na may pasasalamat na itinuturo ni Lord, yun po ay matinding bagay, mga kapatid. Nawa po, sa pagdaan natin sa matinding dilim ng buhay, mas lalo tayong nakinabang. Amen? No, nadinig ko po yan, sabi niya, pag mangungud-ngud ka, no, hayaan mong mangud-ngud ka ng paangat. Diba? Paano yon? Yung bang sobrang down ka na, pero yung down mo, inamin mo na, Lord, ito na talaga nangyari sa buhay ko, pero salamat. Diba? Yung di mo man maiangat yung mukha mo, pero salamat. Hindi mo man maiangat, pero yung espiritu mo umaangat. Amen. Diba? So, alam niyo po, nilalang Kanya upang i-acknowledge ang pagpapalang mula sa Kanya ang lahat sa iyong buhay, maging ang iyong mismong buhay. Ang katotohanan, no? Ang katotohanan ito ay alam ng mga hayop, maging pong yung mga alagang hayop sa lupa, sa tubig at mga himpapawid. Alam niyo ang sabi sa Job chapter 12, 7-10. Sabi po dito, tingnan niyo po, sa mga hayop at mga ibon, ikay may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausapin mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ang sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpapagalaw sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa Kanyang mga kamay. Alam niyo po, kapag naririnig natin ang mga ibon,
ang sound no, nila ay deklarasyon niya ng pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. No, alam niyo, kanginang umaga nagre-review po ako mga around 5:30. So nung binabasa ko, pagdating ko po dito sa portion na ito, yung mga ibon, nagulat ako, bigla may sumipol na ibon doon sa may puno. So sabi ko, Lord, ang galing po, no? Nagpupuri sila sa iyo. So they are always cheerful and they are happy. Ganito ang nais ng Diyos para sa atin. Bago pa natin lubos na nauunawaan na dapat tayong palagi mapagpasalamat, maging positibo ang pananaw at ang attitude. Sapagkat ang pagkakaroon ng masayahing puso ay mabuti sa ating pisikal na katawan. Amen ho ba mga kapatid? Okay? Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. Mas mabisa ito kaysa mga gamot. Ang pagiging makasarili, walang utang na loob, mapaghangad, at hindi marunong mag-appreciate ng mga bagay na mayroon siya, ay sanhi ng pagbagsak ng kalusugan, panghihina ng espiritu at pag-ikli ng buhay. Kung palagi kang nakasimangot, okay? At palagi, no, at parang laging pasan mo ang daigdig, walang magandang mangyayari sa buhay mo. Ngunit, mapaglilingkuran mo ng higit si Lord kapag may masayahin at mapagpasalamat kang puso. Mas epektibo mong magagampanan ang iyong mga responsibilidad kung malusog ang iyong katawan. And you will benefit a lot physically by being thankful. Kaya, be thankful. Sabi sa katabi mo, be thankful. Sabi mo sa kanya, salamat, ikaw ang katabi ko ngayon. Okay? Second benefit, mga kapatid, hindi lang po sa physical. Number 2, thankfulness benefits us mentally. Philippians chapter 4 and verse 6, sabi diyan, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Alam niyo po, ang pagiging mapagpasalamat ay makatutulong ng malaki upang ma-deal natin ng tama ang mga problema ng ating buhay. No po, yung pagiging mapagpasalamat, no, ang laking tulong po noon para yung mga problema po natin ay, sabi nga, madala natin ng tama. Kung minsan po mga kapatid, di ba nadidinig natin yung salitang marunong siyang magdala? Di ba? So, at isa sa katangian ng mga marunong magdala, alam niyo po, somehow, meron po silang attitude na mapagpasalamat o mapag-appreciate. Illustration, mga kapatid. Meron pong isang kwento. Ito pong si Matthew Henry ay nabuhay noong 17th century. Isang kilalang Bible commentator. Siya ay sumulat ng komentary ng buong Biblia. Alam niyo po, itong si Matthew Henry ay kilala po siya sa mga nag-aaral, sa mga theologians, okay? Na dahil doon sa komentary ng buong Bible na ginawa niya. Alam niyo po, minsan, may nakapasok na magnanakaw sa kanyang bahay at kinuhang lahat ang kanyang pera. Nang gabing iyon, binuklat niya ang kanyang diary at ganito ang kanyang sinulat. So sa madaling salita, nanakawan siya at after noon, kinuha niya yung kanyang diary. Ang sabi niya ganito, let me be thankful first because I was never robbed before. So, ibig sabihin, ang cute, ganun pala yung nanakawan. Di ba? Kasi minsan nakakarinig lang naman tayo, uy, nanakawan sila. Ay, kaawa-awa naman. Pero siya, nung nanakawan siya, ang sabi niya, ay, ganun pala yun, first time ko, ha? Di ba? Let me be thankful because I was never robbed before. Second, sabi niya, because although they took my purse, they didn't take my life. Grabe, no? Ganun ang sabi niya. Pangatlo, third, sabi niya, because although they took my all, it wasn't much. And fourth, sabi dito, because it was I who was robbed. Nagpapasalamat ako kasi ako yung ninakaw at hindi ako yung magnanakaw. No? Alam niyo po, ipinakita niya dito kung paano niya pinroses.
Ipinakita niya kung paano niya pinroses sa kanyang isipan ang isang mabigat na suliranin. Alam niya kung paano i-apply ang pagpapasalamat kahit sa gitna ng mabigat na pagsubok ng buhay. Kaya hindi katakataka na siya ay gamitin ng Diyos effectively at ang kanyang mga aklat ay nagiging kapaki-pakinabang sa mga mangangaral at mga tagapagturo ng Bible hanggang sa panahong ito. Okay? Pangalawa, mga kapatid, meron pong isang mahusay na mangangaral o pastor ang nakaranas ng nervous breakdown. Okay? Ang nervous breakdown ay tinatawag ding mental breakdown. Isa itong pagsumpong ng mental or emotional stress. Kapag umaatake ito, ang isang tao ay hindi nakakapag-function ng maayos. Wala siyang kakayanan na gawin ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang mangangaral na ito ay pinayuhan ng kanyang kaibigan na isipin lahat ng mga taong nakatulong at naging magandang impluwensya sa kanyang buhay mula pa ng kanyang pagkabata. Tanong ng kaibigan sa mangangaral, tinanong siya. Now, sabi ganito, naaalala mo ba kung sino-sino sila? Sabi nung mangangaral, oo. Sabi nung kaibigan niya, naaalala mo rin ba kung pinasalamatan mo sila? Sabi nung mangangaral, wala akong naaalala na ginawa ko yon. Well, sabi nung kaibigan, ganito gawin mo. Sulatan mo sila isa-isa at sabihin mo kung gaano ka nagpapasalamat sa kanila. Sinunod naman ng pastor ang payo ng kaibigan. Isa-isa niyang sinulatan ang mga ito. Nirecall niya ang mga panahon kung paano nila na-inspire ang kanyang buhay. Okay? Natuwa ang mga taong nakatanggap ng sulat at sumulat sila pabalik. Kinuwento nila kung paano sila na-encourage nang mabasa ang kanyang sulat ng pagpapasalamat. Alam niyo po ba, nasa 500 na tao ang kanyang sinulatan. At ang mga tugon, yung mga naging tugon ng mga ito ay unti-unting nagpagaan ng kanyang isipan at nagpasaya ng kanyang damdamin. Na-realize niya kung gaano naging mabuti ang Diyos sa buhay niya sa pamamagitan ng mga taong ito. Binago nito ang kanyang kaisipan. Sinimulan niyang pasalamatan ang Diyos sa bawat araw sa kanyang kabutihan at pag-ibig. Dahil dito, na-overcome niya ang kanyang mental stress at hindi lang yon, mga kapatid, 500 na tao ang na-encourage dahil sa pag-express niya ng pasasalamat. Grabe mga kapatid, yung minsan pala pag dumadaan tayo sa ganon, lalo kapag talagang sabi nga, wala na, dead end ka na pader na yan, wala ka nang pupuntahan Then ngayon, pag pinilit mo pa, mabubunggo ka, mauuntog ka. Pag pinili mo pa, lahat ng mga imposible, maiisip mo. At kapag naisip mo lahat ng imposible, maaawa ka sa sarili mo, wala ka na magagawa. Pero kapag daw nandun ka na sa dead end, ang gawin mo, salamat Lord, nandito tong pader na to maganda. Salamat Lord, dahil ito yung mga ginamit mo para maraming tao ang umunlad dahil naakyat nila tong pader na ito. At kapag daw ganun, mga kapatid, alam niyo ho, nagdudulot iyon ng, sabi nga, ng kaluwagan sa ating isipan. Iniaalis niya ang ating isipan sa pader, bagamat nandun ka sa pader, pero itinutuon niya ang ating isipan at pananaw sa ibang magagandang bagay. Okay? The power of thankfulness can create a tremendous difference in your mental being. Kaya ito ang challenge, mga kapatid, sa bawat isa. Araw-araw, magbanggit ka ng isang bagay, tao o pangyayari na nais mong ipagpasalamat sa Diyos. Okay, meron po ba? Ngayon po, meron po ba tayong naiisip, pangyayari, bagay na ipagpapasalamat natin? At kada buwan, balikan mo ang mga ito at gawin mong habit ito at mauunawaan mo ng lubos kung gaano kalubos na pinagpala. Gaanan ang iyong puso, papanatag ang iyong isipan, at ang iyong galak ay aapaw at magle-level up ang iyong paglilingkod sa Diyos. Magiging blessing ka sa iba. At habang nagiging blessing ka, babalik ang blessings na ito sa iyo nang higit pa sa inaasahan mo. Alam niyo mga kapatid, in times of stress, in times of parabang yung sitwasyon, ang layunin ibagsak po tayo. Sabi ni Lord, tapatan natin ng pasasalamat. At magbe-benefit yun ng maganda sa ating buhay. Kasi po, kapag hindi tayo nagpasalamat, alam niyo po,
ang dadaloy, ang makikita sa atin, yung atmosphere na nakakagalit, nakakainis, nakakadismaya. At hindi makakabuti para sa atin. Pero sa kabila ng tayong may pinagdadaanan, naging mapagpasalamat tayo at nagmanifest yun sa pamamagitan ng mga pananalita natin. Hindi natin inaasahan nakapagdudulot pala ng kagalakan sa isang tao. At yung isang taong yon dahil naligayahan pa siya, hindi natin alam, may problema din pala siya. At dahil doon sa iyong pagiging mapagpasalamat, yung attitude mo, ang ganda ng atmosphere, na-encourage siya. Aba, after nan, halika nga, nagbigay ka ng kalakasan sa akin, mag-McDo nga tayo, libre mo ko. Ay, libre kita. Di ba? Mga kapatid, so ibig sabihin, matindi po ang resulta, ang pakinabang sa ating isipan kapag tayo po ay mapagpasalamat. Number 3, mga kapatid, and last, thankfulness benefits us spiritually. Thankfulness benefits us spiritually. Our thanksgiving ushers us into the presence of God. Ang ating pagpapasalamat ay dinadala po tayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, ang Psalms 100 ay isang maikling chapter lang. Alam niyo, basahin nga po natin ito ng sabay-sabay. Psalms 100, 1-5. 1 to ready, go. All the earth, worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is good, is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Alam niyo po, pansinin po natin yung verse 4, Basahin nga po natin muli yung verse 4. 1 to ready, go. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him, and praise His name. Alam niyo po, mahirap lumapit sa presensya ng Diyos na makatotohanan kung wala ang dalawang attitude na ito, mga kapatid. Mahirap po. Ano yon? Yung awe and gratitude. Awe leads us to giving praise to God. Gratitude leads us to giving thanks to God. How does being thankful help us spiritually? Paano daw po ba nakakatulong ito spiritually? Letter A, mga kapatid. Thanksgiving drives out our spiritual enemy. Okay? Kapag daw po tayo nagpapasalamat, itinataboy po nito yung mga hindi natin nakikitang kaaway na nakapaligid lamang, mga kapatid. Sa Acts chapter 16, nabasa natin dito ang story po ni Paul at ni Silas. Okay? Alam niyo po, matapat silang gumanap sa kalooban ng Diyos ang ipangaral ang mabuting balita. At nakarating nga sila sa siyudad ng Pilipos. Doon, sila ay inakusahan ng isang kasinungalingan. Sila ay inaresto at ipinahagupit at ikinulong ng may tanikala pa, nakatali ang kanilang mga paa at kamay. Alam niyo po ba, sa kalagitnaan ng kanilang kalagayan at sa kalagitnaan ng gabi, alam niyo ang ginawa nila? Nanalangin at umawit sila sa Diyos. Di kalaunan, mga kapatid, ay lumindol. Nabuksan po yung kulungan at nakalag po yung kadena sa kanilang mga kamay at sa paa. Nang makita ngayon ng bantay ng bilangguan na nakabukas ang pintuan ng kulungan, alam nyo, magpapakamatay na sana siya, Subalit, pinigil siya ni Pablo at sinabing, hindi sila tumakas. Sabi, wag ka magpapakamatay, hindi kami tumakas, nandito kami. Sa puntong ito, alam nyo anong nangyari? Nawin ni Pablo sa Panginoon ang bantay. Eventually, pati ang kanyang buong sambahayan. Pinalaya rin sila kaagad mula sa bilangguan matapos ito. Ang bilangguan ay nagsilbing platform upang makaranas ng spiritual na kalayaan ang bantay na ito at ang kanyang sambahayan. Saan ito nag-umpisa? Sa panalangin, kasabay ng awit, ng papuri at pasasalamat. Grabe, mga kapatid, Paul and Silas did not complain.
No, they did not complain to God, though they have the reason to complain. But instead of asking God why, and instead of grumbling, no, they choose to praise God and express their thanksgiving to God. At ang naging resulta, the evil that the enemy has planned was turned into the good in favor of the unstoppable plan of God. Mga kapatid, nothing can stop the plan of God when thanking God is always first in the hearts of the people of God. Amen, mga kapatid? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Okay? Nothing can stop the plan of God when thanking God is always first in the hearts of the people of God. Letter B, mga kapatid, thanksgiving reinforces our prayers. Thanksgiving reinforces our prayers. Thanksgiving helps make our activities acceptable and pleasing to God. Colossians chapter 3 and verse 17, sabi dito, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Pansin ninyo ito mga kapatid, no, ang instruction ng salita ng Diyos. Everything we say and do them with thanksgiving through our Lord. Kaya lang ang tanong bakit? Bakit kaya ganun ang utos mga kapatid? Sapagkat, anumang gawin natin, bugso ng isang pusong puno ng pasasalamat, ay palaging may mas magandang resulta kumpara sa mga bagay na ginagawa natin na naghihimutok ang ating kalooban. Okay? Kaya, kung required ang pusong mapagpasalamat sa mga bagay na ating ginagawa, higit lalo sa ating pananalangin, sapagkat ito ay ekspresyon ng ating buong pusong pagtitiwala at walang pag-aalinlangang pananampalataya na may gagawin ang Diyos. Kahit ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay sa atin ng halimbawa na bago siya gumawa ng himala, nagpasalamat muna siya sa Ama. Nagpasalamat muna siya bago ipamahagi ang 5 tinapay at 2 isda upang makakain ng 5,000. No? Ang ating Panginoon ay nagpasalamat muna siya sa Ama bago binuhay si Lazarus, no, sa 4 na araw ng patay. Nagpasalamat din ang Panginoon bago ganapin ang huling hapunan kasama ang kanyang mga alagad. Ang huling hapunan na ito ay nagsisignify ng kanyang kamatayan. Pero nandun ang kanyang pasasalamat. Di ba? Ang Panginoong Hesus mismo ay nagpakita sa atin ng halimbawa, mga kapatid. Okay? So bilang follower ni Jesus, magandang gayahin natin siya. Anumang bagay, maging mapagpasalamat po tayo. No? Na powerful ang panalangin kapag ang frontliner nito ay pasasalamat. Lalo na kapag tayo ay sumasailalim sa mabibigat na pagsubok ng buhay. Kaya nga mga kapatid, di bali na, kahit napakatindi at sa gitna ng problema, umiiyak, may takot, huwag mawawala sa bibig ang pasasalamat. Amen? Kung ano yung mismong problema, kumbaga nga sa dart, di ba, i-bullseye mo na. Lord, nabigo ako. Lord, nalugi po ako, pero salamat, Lord. Kung hindi mo alam kung ano yung ipagpapasalamat mo kasi kumukontra yung puso mo, sasabihin mo, salamat, Lord. Salamat, Lord. At naniniwala tayo spiritually, no? Kikilos ang Panginoon sa hindi natin alam na kaparaanan at mararanasan po natin ang kanyang kapangyarihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Letter C, thanksgiving reveals whom we truly worship and serve. Alam niyo po, kapag tayo nagpapasalamat, mas lalong nagpapakilala, nagpapaalala sa ating sarili kung sino talaga ang ating Panginoon. Okay, Romans 1:21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Ang hindi, alam niyo po, no, ang hindi pagkilala at pasasalamat sa Diyos, ang ugat ng pagkakaroon ng tao ng hangal na pag-iisip at pag-uugali.
Okay? Pagpapakita ito ng hindi nila pagsamba sa Diyos at kung hindi ang Diyos ang kanilang sinasamba, ang tanong, sino sa palagay ninyo? Di ba? Samantala, ang taong mapagpasalamat naman ay malinaw na nagpapahayag na ang tunay na Diyos ang kanilang kinikilala. Okay? Sanhi ito, iingatan at ilalayo sila ng Diyos sa buhay na puno ng kaguluhan na nauukol sa mga taong walang tamang pagkakilala sa Diyos. Tingnan niyo po ang sabi sa 2 Timothy 3:1 and 2. Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob or ungrateful or unthankful, at lapastangan sa Diyos. Malaki ang bahagi ng problema ng mga masasamang tao ay unthankfulness. Okay? Kabilang ito sa listahan ng mga bad attitudes, no? Kasama ito, gaya ng kasakiman, kayabangan, pagmamataas, suwail at lapastangan. At kung kabilang ito sa listahang nabanggit sa verse na ating binasa, ibig sabihin na hindi ito isang harmless negative attitude. Unthankfulness is an evil attitude. Okay? Dapat mong iwasan ang mga ganitong tao, kung hindi ay baka mahawa ka sa kanila. Tandaan, ang pinag-uusapan natin sa parting ito ay usapin ng pagsamba, kaya tiyakin mo na ang mga taong sinasamahan mo ay parehong Diyos ang sinasamba ninyo. Mapagpasalamat ba sila sa Diyos? Ito ang katangiang dapat taglayin ng isang tunay na sumasamba sa Diyos. Ang totoo, we cannot thank God enough. Kahit ikaw ay may habit na mapagpasalamat, tiyak na marami pa ring bagay na ginagawa ang Diyos sa iyo na hindi mo mababanggit. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi natin kayang lubos maunawaan. Mga kapatid, di po natin lubos na mauunawaan, makikwenta ang kabutihan ng Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng Biblia na ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos na ating sinasamba. Okay? Now, bilang pagwakas, mga kapatid, pagpapasalamat. Okay? Sinabi ng Diyos na gawin natin ito, kaya tama lamang na gawin natin ito, mga kapatid. Amen po ba? Okay? At dahil alam ni Lord, may benefits itong maganda. Ngunit ito ang mas tamang pagtalima. Unang minahal tayo ng Diyos. Bunga nito, minahal natin ang Diyos. At ang ating pagsunod sa Kanya ay bunga ng ating pagmamahal sa Kanya. Ngunit may isang espesyal na bagay ang pagpapasalamat. Hindi para sa kapakanan ng Diyos, kundi para sa kapakanan natin. At ito ay ang mga pakinabang na makakamit po natin. Ano ang pagpapalang kakamti ng isang taong nagtataglay ng attitude of thankfulness? Ano nga kaya, mga kapatid? Pakinggan nyo ito. The more you do it, the more you want to do it. The more you want to do it, the more you see that God deserves it. The more you see that God deserves it, the more you will desire to express it. And the more you express it, the more you will physically benefit from it. The better your mental and emotional condition will become. And the more spiritually stronger you will become. Thankfulness attracts the power of God. The expression of gratitude is the most effective way to invite the Holy Spirit to come and reveal Himself and release His power. Maaari po ba tayong tumayong lahat? Physical, mental, emotional, and spiritual. Nais mo bang matanggap ang pagpapalang ito? Mga kapatid, I don't know what happened to us this past week or maybe a month.
O baka i-connect na ni Lord. Minsan there are situations in our lives na tinataglay na lang natin, iniinda na lang natin kasi nandyan na. Kumbaga parang sinasabi natin, wala na tayong magagawa, nandyan na yan. Pero ang totoo, it caused a lot of pain, it caused a lot you of sadness, it caused a lot. Ninakaw niya yung joy mo. Pero ngayong umaga, kinonect ni Lord. Kinonect ni Lord na kung ako pala ay magiging mapagpasalamat, babaguhin ni Lord ang atmosphere ng mukha ko. Ilan sa inyo dito may natisod dahil lang sa mukha? Di ba? Bakit? Ano nangyari? Ba't ganyan sungit-sungit nakairap ka? Hindi ganyan lang talaga ang mukha ko. Pero alam niyo po mga kapatid, minsan kasi kahit di tayo magsalita, pag may dinadala po tayo, alam niyo po, pag hindi natin nakokontrol yon sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, sisingaw po talaga ang negative. At kapag sumingaw ang negative, maging yung mga taong walang kinalaman, at kahit mismong yung taong mahal mo sa buhay, masasaktan. At ikaw mismo nasasaktan din. Pero ayaw mo. Pero this time, sabi mo, Lord, babaguhin pala ng Espiritong mapagpasalamat sa iyo yung aking mga sitwasyon. Hindi na mauulit yung mga nangyaring yon kapag taglay ko ang attitude na pagiging mapagpasalamat. And this time, go to Jesus right now. May sugat ka man, malungkot ka man, nagkukunwa-kunwari ang kanilang malakas. But this time, gawin mong totoo. Lord, gusto kong maging mapagpasalamat sa iyo. Amen? So now, anuman ang situation natin, just worship the Lord. At doon sa worship mo, parang wala kang pakialam kung anuman yung nangyayari. Isang bagay ang gusto mong sabihin, Lord, I just want to thank you. I just want to praise you. Pupurihin kita sa awit, Panginoon. Sasambahin kita, Panginoon. Hallelujah. Come on, let's worship God. Itataas ang aking tinig. Yes, Lord. Ano man yan, ano man yung nangyayari sa buhay mo, just give thanks and worship. Worship. Come on. Patatalsikin ang pagsamba mo. Ano mang mga problemang yan, kalukutan, takot. Just worship Jesus. Hallelujah, oh Lord. Pupurihin ka. Yes, Lord. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di... Come on, let's worship, purihin mo ang Panginoon. Hallelujah, come on. Yes, that's right, tama. Turuan mo ang sarili mong magpasalamat. Turuan mo ang sarili mong magpuri sa gitna ng problema at suliranin. Worship God. Worship the Lord. Come on. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Yes, ibuhos mo sa pagsamba, ibuhos mo sa pasasalamat. Alam ni Lord, alam ng Diyos, kilala ka niya, mahal ka niya. Alam niya, mabuti kang tao. Alam niya, mahal mo siya. Come on, ihinga mo sa pasasalamat. Ihinga mo sa pasasalamat. Magpuri ka, magpuri ka. Huwag kang hihinto, huwag kang hihinto. Pupurihin ka sa awit, itataas. Oh, Jesus. Oh, yes, Lord. Sambahin mo si Lord. Oh, sakalara babayay lala. Oh, sekara. Yes, ibuhos mo sa panalangin. Ibuhos mo sa pagsamba. Oh, sakalara babayay lala. Oh, sakalara babayay. Oh, Diyos, mabuting Diyos. Ika'y tapat. Ika'y mabuti, Lord. Higit pa, hallelujah. Higit pa sa kalangitan ang iyong
Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Come on, just open your mouth. Open your mouth. Declare, give thanks, give thanks. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Salamat, salamat, salamat. Wala kang masabi, pero sabi mo, salamat, salamat. Mabigat man ang problema, salamat, salamat. Come on, turuan mo yung sarili mo. Turuan mo ang espiritu mo. Hallelujah. Salamat, salamat, oh Diyos. Oh, salamat, oh Diyos. Salamat, oh Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo, oh Diyos. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Pupurihin ka sa awit. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Hallelujah. Ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, oh Diyos. Higit pa. Yes, Lord. Yes, that's right, that's right. Ibuhos mo yung damdamin mo sa Panginoon na ito yung kailangan mo. Yes, yes, minsan pa sabihin mo, pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Itatanghal sa buhay ko. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Yes, come on, ibulong mo kay Lord. Isipin mo lahat ng yan. Then sabihin mo, Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, God. Thank you, Lord. Yes. Yes, nadidinig ni Lord. Nadidinig ni Lord. Yes, hayaan mong mai-accomplish si Lord. Hayaan mong mai-accomplish ang Holy Spirit sa buhay mo. Yung benefits na ito, ibibigay ni Lord. Ikaw may na-drain physically. Nagdulot ng sakit. Sumakit ang ulo mo nung nakararaan. Parang hindi ka makakilos. Ngayon, dahil nagpapasalamat ka, ibinabangon ka ni Lord, pinapalakas ka ni Lord, pinapagaling ka sa mga karamdaman na dulot ng mga pait. Hallelujah. At ngayon, pinapalitan ka ni Lord ng kagalakan, kapayapaan sa isipan, dahil ngayon ay nakita mo that my God is in control. Hallelujah. Hallelujah, that He is your God, that He is our God, that He is our faithful God. Hallelujah. At ngayon nararamdaman mo that spiritually, nire-restore ka, tumitindi ang connection mo kay Lord. Sa panahong nagpapasalamat ka sa sobrang bigat ng problema, ito yung pinakamalakas ang espiritu mo dahil nagpapasalamat ka sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Lord. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di For the last time, come on, pupurihin ka sa awit. Come on, pupurihin ka sa awit. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa buhay ko'y tanging ikaw, Higit pa. higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus.
sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat sa iyong buhay na salita. Salamat, banal na Espiritu, sa iyong pagyakap. Tunay, Ama, na ikaw ang aming buhay at lakas, kapayapaan at kagalakan. Ikaw ang tunay na definition ng aming buhay, Panginoon. And sa iyo, Panginoon, kompleto ang lahat. We praise you, we honor you, in Jesus' mighty name. Everybody say, Amen. Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah.